Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Laika Isabel C. Avelino at nais ko po ipahayag o ikwento sa inyo ang mga naging kaganapan sa isinagawa naming outreach program. Ang nasabing aktibidad ay ginanap noong Abril Miyerkules sa Missionaries of Charity Home of Joy sa Maytayuman, Maynila. Ang mga naging beneficiaryo ng programang pinuntahan ko ay ang mga may special needs o yung mga may children with disabilities. Layunin ng programang ito na maghatid ng kaunting tulong, pagmamahal, saya at suporta kahit sa simpleng paraan na magagawa namin bilang mag-aaral. Ako ay napabilang sa grupo na nagbahagi ng kwentong pambata at ito ay ang Three Little Pigs. Ipinakita namin ito sa pamamagitan ng dula. Ito ay inarte o inak ng mga aktora na pili ng aming grupo. Ito ay ang isang klasikong kwento na nagtuturo ng kahalagahan ng pagsisikap, kasipagan at pagiging matalino sa paggawa ng desisyon. Ipinapakita rin ito na ang maayos na pagpaplano at tiyaga ay nagbubunga ng tagumpay. Ang aking gampanin sa nasabing aktibidad ay stage manager, kung saan kami ang tumutulong sa pag-aayos ng entablado o yung stage at mga props na ginamit ng mga aktor. Noong una, inaasahan namin na magkakaroon kami ng sariling silid o yung may sapat na espasyo o laki na maaari namin pagdisenyuhan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng mga pagbabago sa aming roles at mga plano. Gayunpaman, hindi kami pinanghinaan ng loob. Nag-isip kami ng mga paraan upang maayos namin maisakatuparan ng aming inahandang aktibidad at upang manatiling masaya at makabuluhan ang karanasan para sa lahat. Dahil na rin siguro sensitibo rin ang kalagayan ng mga bata at mahina ang kanilang kalusugan, minabuti ng mga tagapag-alaga o nila sister na huwag na namin sila hawakan at kausapin ng malapitan para na rin sa kaligtasan ng bawat isa at hindi magkakahawaan kung mayroon mang may mga sakit. Malungkot dahil ganun ang nangyari, bitin at limit ang aming mga interaksyon sa kanila, ngunit sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga malalayong ngiti, tingin at reaksyon sa amin ay tunay na nagbigay ng saya at inspirasyon. Isa sa mga hindi ko malilimutan na yung ikalawang batang babae na inilabas nila sister. Siya ay 14 years old at kaarawan niya noong araw na iyon. Kitang-kita sa kanyang palangiting mukha na siya ay masaya dahil na rin siguro may mga ibang tao. Pero sabi nila sister, mas masaya daw siya kasi may mga nakita siyang pagkain. Ngayon pa man napansin kong siya ay itinali na maigi sa kanyang upuan dahil hindi niya kayang umupo ng mag-isa. May pagkalambot ang kanyang katawan at hirap siya ibalanse ito. Nakakaantig ng puso ang kanyang ngiti sa kabila ng kanyang kondisyon. Sa dalawang grupo na mayroon kami sa isang section, sa aming grupo namin nakita ang paghahanda nila sister at kung gaano sila kaingat sa pag-aayos ng mga upuan. Nakita namin isa-isa mga bata kung paano sila lumabas. Umabot rin ata yun ng mga 10 minuto kaya mayroon rin katagalan. Sa mga oras na yon, isa-isang nalabas sa mga bata. Yung iba naglalakad ng may tulong, yung iba naka-wheelchair at yung iba ay karga-karga. Sa mga sandaling yon, isa-isa na rin kami nakakaramdam ng emosyon. Naalala ko pa na sinabihan ko ang aking kaklase na pigilan niya ang kanyang pag-iyak dahil mahahawa ko. Ngunit hindi ko na malaya, nag-iinit na pala ang aking mga mata at kusa na lang tumulo ang aking mga luha. Ayoko sana na may makakita sa akin ng ganong reaksyon o emosyon lalo na mga bata kasi baka sa halip na saya ay lungkot o pagkalito ang maramdaman nila. Kaya pilit kong tinatago ang aking nararamdaman. Ngunit sadyang hindi lang siya mapigilan. Sa karanasang ito, maraming aral at pagpapahalaga ang aking natutunan at lalo na palalim. Natutunan kong pahalagahan ng malasakit at pagiging maunawain sa kapwa, lalo na sa mga batang nasa ganitong kalagayan. Nakita ko na sa simpleng presensya lang ay mahalaga para sa kanila. Napagtanto ko rin na hindi lahat ay nabibigyan ng parehong pagkakataon sa buhay, kaya dapat tayo maging mas bukas, mas maunawain at mapagbigay. Napagtanto ko rin ang pangangailangan ng mga inabandona o may espesyal na kalagayan. Hindi lang sila nangangailangan ng material na bagay tulad ng pagkain o regalo. Masigat nilang kailangan ng atensyon, presensya at tunay na pagmamalasakit. Kailangan nila ng mga taong handang umunawa, makinig at magpakita ng pagmamahal kahit sa simpleng paraan. Dagdag ko rin bilang isang kabataan at miyembro ng komunidad, nalaman ko ang mahalagang papel na maaari naming gampanan. Kahit sa simpleng proyekto at karanasan tulad nito, kaya namin magdala ng liwanag at saya sa ibang tao. Hindi kailangan maging mayaman o makapangyarihan para makatulong. Ang tunay na serbisyo ay nagmumula sa kabukalan ng puso.
Bilang magkakalase at grupo, mas lalo kami nagkaroon ng pagkakaisa at mas napalalim ang ugnayan namin. Natuto kami makinig sa isa't isa, mag-adjust at magtulungan kahit may mga pagbabago sa plano. Dahil sa karanasang ito, hindi lang kami nagkaroon ng koneksyon para sa mga bata, kundi mas naging malapit din kami sa isa't isa bilang mga magkakaibigan at katuwang sa paglilingkod. Napagtanto ko na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nasusukat sa dugo kundi sa presensya, malasakit at pagmamahal. Walang perpektong pamilya at ayos lang yun. Ang mahalaga ay ang suporta at respeto ng bawat isa sa kabila ng mga pagbabagong nararanasan natin. Nadiscover ko naman na madalas tinitake ko yung family ko for granted. Kapag may mga problema ako, andyan sila para patnubayan at suportahan ako sa kung paano ko yun sosolusyonan. Na-realize ko din na mas pinapahalagan ko ang mga material na bagay kaysa sa oras at pagkakataon na magkakasama kami. Kasi alam naman natin na hindi habang buhay ay buo at andyan sila. Kaya simula ngayon, masusulitin ko ang mga pagkakataon na kami ay magkakasama. Para sa pagsubok, ito ay makita mga batang inabandona at walang sapat na kalinga mula sa pamilya ay naging isang mahirap na katotohanang humamon sa aking isipan. Napaisip ako kung gaano ko minsan hindi nabibigyang halaga ang mga simpleng bagay na mayroon ako sa sariling tahanan. Dahil dito nangangako akong ipagpatuloy ang pagtulong sa kapwa sa abot ng aking makakaya, maging mas aktibo sa mga gawaing pangkomunidad at higit sa lahat mas maging maunawain at mas magbibigay ng oras para sa aking mga mahal sa buhay. Ang pag-alaga at pagbibigay ng malasakit para sa mga matatanda at sa mga batang nangangailangan ay mahalagang bahagi para sa ating lipunan. Ang mga matatanda ay naglaanan ng kanilang buhay para sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya at pagtulong sa pagbuo ng mundong meron tayo ngayon. Ngayon naman na sila ay nagkaroon na ng edad, sa tingin ko responsibilidad naman natin na suklian sila ng pagmamahal, respeto at pag-aaruga. Sa mga bata naman, sila ang ating kinabukasan. Sila ay nag-uumpisa pa lamang mabuhay at alamin ang mga bagay-bagay, kaya kailangan nila ng tamang paggabay, pagmamahal at proteksyon upang lumaki silang mabuting tao. Ang mga simpleng tulong at kabutihan na maaari nating ibigay sa kanila ay tiyak na makakapagparamdam ng pag-asa, kaligtasan at pakiramdam na sila ay kailangan at may halaga pa rin dito sa mundo. Isa sa mga bagay na maaari namin ihikayat bilang magkakaklase para sa ibang tao ay tumulong sa abot ng iyong makakaya. Mapasimple man ito o hindi, ang mahalaga ay ito ay bukal sa iyong kalooban dahil sigurado sapat na ito para makapagbigay ng pag-asa at liwanag sa kanila. Sabi nga ni Mother Teresa, do small things with great love. Ipinapaalala nito na kahit ang pinakamaliit na tulong ay nagiging makabuluhan kapag ginagawa ito ng may tunay na pagmamalasakit.